Magandang araw mga kababayan. Sa wakas, narito na ang balitang matagal nang hinihintay ng ating mga lolo at lola, isang bagong pag-asa, isang bagong simula, at higit sa lahat, isang bagong pensyon na magsisimula na ngayong darating na Mayo 2025. Kung ikaw ay isang senior citizen, may magulang o mahal sa buhay na kabilang sa sektor ng mga matatanda, huwag mong palalampasin ang impormasyong ito. Ang pagbabagong ito sa social pension ay hindi lamang dagdag benepisyo, kundi isang pagkilalang matagal nang hinihingi ng sambayanang Pilipino para sa ating mga nakatatanda na buong buhay ay naglingkod at nagsakripisyo para sa bayan at sa kanilang mga pamilya. Ngayon, panahon na para sila naman ang unahin. Simula Mayo 2025, ipatutupad na ng gobyerno ang bagong pinalawak na social pension program para sa lahat ng senior citizens na kwalipikado. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o ESRA, at sa pakikipagtulungan ng bagong National Commission of Senior Citizens o NCSA, isusulong ang layunin na hindi na dapat may isang nakatatanda na magugutom o mamumuhay ng walang suporta. Ayon sa pinal na pahayag mula sa YEN at IAGE, mayroong halagang 49.8 bilyon na inilaan sa 2025 General Appropriations Act para sa social pension ng mga indigent senior citizens. Mula sa dating 500 buwanang pensyon, ito ay itataas na sa 1,000, isang dobleng halaga na tiyak na makakatulong sa mga gastusin sa pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Pero hindi lang iyan ang magandang balita. Sa bisa ng Republic Act No. 11,982 o ang Expanded Centenarians Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalawak na rin ang pagbibigay ng insentibong salapi sa mga senior citizens na nasa edad 80 pataas. Kung dati ay kailangang maghintay hanggang umabot ng 100 taong gulang bago makakuha ng 100,000 na cash gift, ngayon ay maaari nang makatanggap ng 1,000,000 na insentibo ang mga senior citizens na nasa edad 80, 85, 70 at 75. Ang layunin ng batas na ito ay upang maibigay ang suporta habang kaya pa nilang gamitin ang tulong at maranasan ang ginhawa na hindi na kailangang hintayin pa ang ika-100 kaarawan. Ayon sa datos, daan-daang libong Pilipino ang nasa kategoryang ito, at simula ngayong taon, nagsimula ng ilista ng NCSO ang mga pangalan upang masigurong walang maiiwan. Maraming nagtatanong, paano ba malalaman kung ikaw ay kwalipikado sa bagong pensyon? Ayon sa ESRA, ang mga indigent senior citizens ay yaong mga edad 60 pataas na walang regular na kita, walang natatanggap na pensyon mula sa GSIS, LARAE, o iba pang pension fund, at walang permanenteng suporta mula sa pamilya. Sa pamamagitan ng validation mula sa lokal na pamahalaan, tiyak na mas mapapadali ang pagbibigay ng benepisyo. Kaya kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay kabilang sa sektor na ito, makipag-ugnayan agad sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSDO upang makapagpa-assess at maisama sa listahan. Isa pang paalala, siguraduhing updated ang inyong OSCA-LI o Senior Citizen-LI dahil ito ang pangunahing dokumentong hinihingi sa lahat ng transaksyon kaugnay ng benepisyo. Ngayong 2025, isang malaking pagbabago rin ang ipapatupad. Ang lahat ng mandato ukol sa senior citizen welfare na dating nasa IAGE ay ililipat na sa bagong ahensya, ang NCSA. Ang layunin ng DCSU ay mas pagtuunan ng pansin ang mga natatanging pangangailangan ng ating mga lolo at lola, kabilang na ang healthcare, social protection, at iba pang programa para sa kanilang kabutihan. Ibig sabihin nito, mas magiging mabilis at sentralisado na ang mga proseso, mas madaling matutugunan ang mga reklamo at katanungan, at mas madali ring makakabuo ng mga pulisiya para sa kabuuang kapakanan ng mga nakatatanda. Kaya hinihikayat ng DCSU ang lahat ng senior citizens na magparehistro at isumite ang kanilang impormasyon sa pamamagitan ng online registration portal o sa mga lokal na tanggapan upang maging bahagi ng kanilang updated master list. Dagdag pa rito, isinusulong na rin ng ilang mambabatas ang tinatawag na Universal Social Pension, na layong gawing available ang buwanang pensyon hindi lamang sa indigent seniors kundi sa lahat ng senior citizens anuman ang kanilang estado sa buhay. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi sapat na ang benepisyo ay para lamang sa indigent sapagkat maraming senior citizens ang may edad na ngunit wala ng kakayahang magtrabaho kahit pa dati silang nakapagtabi ng kaunti. Ang Universal Social Pension ay makakatulong upang bigyang dignidad at seguridad ang bawat Pilipinong senior citizen. Bagamat hindi pa ito ganap na batas, nasa Kongreso na ang panukala at kasalukuyang tinatalakay sa committee level.
Kung maisasabatas ito sa loob ng taon, posibleng sa huling bahagi ng 2025 o sa 2026 ay magsimula na rin itong ipatupad. Hindi rin maikakaila na ang dagdag pensyon ay malaking tulong lalo na sa usapin ng kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, malaking porsyento ng gastos ng mga senior citizens ay napupunta sa gamot at check-up. Kadalasan, hindi na nagpapatingin ang ating mga lolo at lola dahil sa kakulangan sa pera. Kaya naman ang 1,000 buwanang pensyon ay hindi lang basta dagdag pambili ng pagkain kundi pambili rin ng kalusugan at mahabang buhay. Ayon pa sa NCSA, nagsasagawa na sila ng kasunduan sa PhilHealth at upang mas mapaigting ang akses ng mga senior citizens sa libreng serbisyong medikal at libreng gamot sa mga pampublikong ospital. Kasabay nito, ang ilang lokal na pamahalaan ay nagsimula na ring magpatupad ng kani-kanilang mga lokal na ordinansa upang suportahan ang mga bagong patakaran. Halimbawa, sa lungsod ng Quezon, nagsimula na ang pilot testing ng cashless disbursement gamit ang Gcash at Land Bank cards para sa mga senior citizens. Sa Cebu City naman, isinama na rin ang free transportation benefits bilang bahagi ng monthly subsidy ng mga matatanda. Ibig sabihin, kung ikaw ay senior citizen sa mga nasabing lugar, hindi mo na kailangang pumila ng mahaba sa mga tanggapan para lang makatanggap ng pensyon. Makakakuha ka na ng pera sa pamamagitan ng yen o e-wallet. Layunin nitong mapadali ang proseso at maiwasan ang abala, lalo na sa mga may kapansanan at hirap sa pagbiyahe. Habang unti-unting umuusad ang mga bagong programang ito, patuloy din ang panawagan ng mga senior rights advocates na gawing mas inclusive at responsive ang lahat ng policies para sa mga nakatatanda. Marami pa rin sa ating mga lolo't lola ang hindi nakakaabot sa tamang impormasyon o kaya'y nahihirapang magproseso ng kanilang benepisyo. Kaya napakahalaga ng papel ng media at social platforms, katulad ng video na ito, upang ipakalat ang impormasyon at makapagbigay ng tamang gabay sa bawat Pilipino. Huwag tayong maging kampante. Ang karapatang ito ay dapat mapakinabangan ng lahat, at ang ating kolektibong pagkilos at pag-alam ang magiging susi upang walang senior citizen na maiiwan. At kung ikaw naman ay may kakayahang tumulong, maging volunteer sa inyong barangay o makiisa sa mga aktibidad ng OSCA, YAGE o NCSA. Hindi lamang ito paraan ng pagbabalik ng kabutihan, kundi isang konkretong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga nakatatanda. Tandaan natin, ang paggalang at pag-alaga sa matatanda ay salamin ng isang maunlad at makataong lipunan. At habang dumarami ang mga reforma para sa kanila, mas kailangan ang ating suporta upang mas mapabilis ang implementasyon at masigurong walang maiiwan. Ngayong Mayo 2025, huwag palampasin ang oportunidad na ito. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na kabilang sa sektor na ito, ngayon na ang panahon para kumilos. Kumpletuhin ang mga requirements, magtungo sa mga tanggapan, at i-update ang inyong impormasyon. Siguraduhin tama at aktibo ang mga contact numbers at address na nakalista sa YAGE at NCSA. Ipaalam sa mga kapitbahay, kaibigan, at kamag-anak ang tungkol sa bagong pension program. Huwag hayaang manahimik ang balitang ito, ipagsigawan natin ito dahil ito ay tagumpay para sa sambayanang Pilipino. Ang hakbang na ito ay patunay na kapag tayo ay nagkaisa at nagsikap, may pagbabago. Hindi perpekto ang sistema, ngunit ang pagbabagong ito ay isang malaking hakbang sa tamang direksyon. Sa mga darating pang taon, mas marami pang tulong ang inaasahang darating para sa ating mga senior citizens, mula sa dagdag benepisyo sa PhilHealth, libreng medical check-up, hanggang sa mas maayos na pabahay at livelihood programs. Pero ngayon, simula muna natin sa pension. At habang tumatanggap ng 1,000 buwanang pensyon at karagdagang 1,000,000 sa milestone age, may paparamdam natin sa ating mga nakatatanda na sila ay mahalaga, may halaga, at may saysay pa rin sa kabila ng kanilang edad. Kaya mga kababayan, ituloy natin ang pagkilos, patuloy tayong magtanong, magsaliksik, at magbahagi ng kaalaman. Ang bagong pensyon para sa seniors ay hindi lamang ayuda, ito ay pagkilala, ito ay respeto, at higit sa lahat, ito ay pagmamahal. Sa isang bansang ang mga nakatatanda ay inuuna, tiyak ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Muli, huwag kalimutang i-share ang video na ito, mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang updates, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na balita. Ako po si pangalan ng host at ito ang Filipino Seniors, kung saan ang mga lolo't lola ay bida at ang balita ay para sa kanila.